The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay dito po sa ating segment na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Again, ito po ay segment o bahagi ng ating programang pinamagatang ang kabanal-banalan. Inaanyayahan po namin kayo na sumama, makiluhok po dito sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga mensahe via our text messaging system, or pwede rin mismo sa ating mga social media platforms na kung saan sa ating pong pagpepresenta nito sa nasabing platform ay pwede ho kayo mag-post ng inyong mga comments. Narito po ang ating mga telephone numbers. 0927-140-3782. Yung pong nanonood ngayon sa atin sa pamamagitan ng social media, makikita nyo po sa inyong mga TV screen. 0927-140-3782, 0909-5555009, 0909-5555009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website naman ay mosolidchurch.com, at ang mga postings po dyan, of course, ang mga kaganapan din sa church. Ngunit, mas lalo po tayong nagpo-focus sa ating social media pages. Sa pamamagitan po nito, ay makikita nyo rin po ang mga activities sa church. And of course, ito hong ating segment nga, itong ating presentation, ang Kabanal-Banalan. MHC Media, yan pong ating Facebook page. Kung pagbukas nyo po ng inyong personal accounts, ang ating meta page ay MHC Media. Pangalawa, ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube naman, o YouTube, i-type in nyo po sa search bar, The Most Holy Church. Ayan, The Most Holy Church. Para po sa kabatiran ng ating mga mahal na taga-subaybay, ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, The Most Holy Church of God in Christ Jesus, ay headquartered, or ang punong tanggapan po nito ay matatagpuan sa Maynila, number 688, Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, at kasama po natin ang ating minamahal na kapatid na Uziel, Brother Danilo S. Francisco. Maraming salamat po, mga giliw naming taga-subaybay, sa inyong patuloy na pagbibigay ng pagkakataong makapaglingkod kami sa inyo. Salamat din po sa Diyos na gumagabay sa atin. Tayo na, mga kaibigan, sa ating pong mga katanungan for today. First question, kapatid na Uziel at mga kaibigan. May faith healing ba na itinuturo sa Biblia? Faith healing o pagpapagaling sa pamamagitan ng pananampalataya na itinuturo po sa Biblia? Opo, at yan sinabi na tuwira ni Apostol Santiago. Mababasa po natin. 5:14 na nasabing sulat o liham ni Santiago, may sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya, napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa Kanya. Oh, yan. Napakaganda ang inyo pong nadinig, nabasa, na nakasulat sa Biblia na faith healing. Ibig sabihin, pagpapagaling sa pamamagitan ng pananampalataya
na ang paraan po na itinuturo ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Santiago pagpapahid ng langis. At ang isang mahalagang bagay diyan, kapatid na Gabriel, gaya ng nabasa natin, hindi lang yung kagalingan sa sakit ang mararanasan nung pinahiran ng langis o sumunod sa utos ng Diyos ng buong pananampalataya. Pati yung kung nagkasala siya, ipatatawad sa Kanya. Yung akto ho kasi, yun, patid na usual, yung pag-reach out sa Diyos, pagkilala sa Kanyang kapangyarihan at pagtanggap dun sa doktrina na kakatiwala na sa pamamagitan nito ay makararanas siya ng kagalingan sa kanyang karamdaman sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis. Ito yung ekspresyon din ng paghingi ng paumanhin sa pagkakasala. Kasi nga, isa sa dahilan yun, di ba? Isa sa dahilan yung kaya ka nagkasakit, mayroon kang naging pagkukulang sa Diyos. At ang paraan ho ng Diyos yun, ng ika nga ipagpalo, pagpapaalala sa tao, na siya'y nalilihis ng landas, nagkakamali. Kaya kinakailangan din na siya ay pagparanasan ng sakit o ng karamdaman. At kahit pa halimbawa, hindi yun ang dahilan, kaya siya nagkasakit, hindi dahil may kasalanan siya, talaga namang nagkakasala ang tao. Kaya napakapalad po ng tao na susundin ang utos na ito na pagpapahid ng langis dahil bukod sa pagpapalain siya sa paraang pagagalingin ng kanyang sakit, patatawarin pa siya sa kanyang kasalanan. At siyempre, hindi ho eksklusibong ganyan. Ngunit sa mga Kristiyanong mananampalataya, yan yung sinasabi nga, seek God's healing. Ika nga, hanapin natin ang pagpapagaling ng Diyos. Sa parang ito na inirekomenda, pero hindi sinasabi na ito lang ang gagawin natin o bawal ang pagsangguni sa manggagamot o doktor, physician. Hindi po bawal yun. Hindi po tayo, meron hong kasing ganyan na mga kulto na kung saan diretso na nating sinasabi na dahil niya sa kanilang pananampalataya, ginagalang natin sila kung yun ang gusto nilang sampalatayanan. Pero ang sa Biblia, hindi ho eksklusibong ganyan lang. Hindi ho nagkakasala ang Kristiyano pagka kumukonsulta siya sa doktor. O di kaya ay merong nagre-rely lang o nagkakatiwala lang sa panalangin. Kasi nga, yun ang general definition ng faith healing na hindi siya hindi naniniwala. Meron talaga outright, hindi naniniwala sa gamutan sa ospital, paggamot ng doktor. At they solely rely na ang tanging nilang pinapaniwalaan ay panalangin. At kasama ito, nasa Biblia, ay pagpapahid din ng langis. Hindi natin iniuutos na magpahid lang ng langis, hindi na magpagamot sa doktor. At isang issue pa rin ho dyan, kapatid na Yushel, kasi yung faith healing nga naman, sa iba, meron bang ganito din sa iglesia? Yan lang ho kasi nakasulat. Hindi po tayo yung faith healing ba na nag-oopera sa pamamagitan ng daliri ng kamay, bare hands. Hindi ho natin minamali itong mga albularyo o albularyo na ang original concept po kasi niya, kapatid na Yushel, from the word itself na albularyo. Sabihin, sa herbs nagkakatiwala sila sa mga herbal. Mga herbal o herbal na kung saan naghahalo sila at naghahape-prepara sila ng gulay o kaya katas ng punong kahoy upang mapagaling. Yan ang binibigay ng Diyos na kanaturalan ng pagpapagaling din sa katawan. Pero yung himala, may tatawaging kung anong kapangyarihan. Minsan ginagamit po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa pagpapagaling nila, sa pag-oopera ng walang gamit na panghiwa. O hindi ho yun yung faith healing sa Biblia. Dahil ang faith healing na sinasabi sa Biblia, yun nga, pagpapahid ng langis. At kahit ang mga apostol, yan ang ginawa. Sinunod po nila yung bili na yan, mababasa natin. Dito po sa kasunod na talatang babasahin po natin sa San Mateo o Marcos 6:13.
at nangagpalabas ng maraming demonyo at nangagpahid ng langis sa maraming may sakit at pinagaling sila. Yeah, kahit pa may mga inaalihan ng masamang espiritu, nagagawa po na sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis, hindi mo kailangang latiguhin. Opo. May mga orasyon na kung saan may binibigkas na mahiwagang wika. Opo. So, hindi yun ang ginawa ng mga apostol. Salip, talagang sinunod lang nila yung utos ng Diyos. Magpahid kayo ng langis. At ang resulta, gumagaling yung mga pinahiran ng langis. Kasi nga, yun ay bunga ng pananampalataya. Gawa ng pananampalataya. Kasi nga, may mga pagkakataon talaga na nagiging kalaban, ika nga, katunggali ng mga apostol noon. Kahit po ngayon, may mga ganyan. Yung mga umaangkin na may taglay daw nga silang kapangyarihan. Lamang, alam natin ng kasaysayan at mismo ang mga nag-oobserba sa uri na ito ng pagpapagaling, nagsasabi, yung siyensya mismo yung nagsasabi na may quackery o quack. Pag sinabing quack, doktor, medyo may pagkahuwad na paggagamot yung ginagawa nila. Nadadaan lamang ho nila sa showmanship, nadadaan lang ho nila sa boka, ika nga. Ngunit hindi talaga nakalilikha ng tanging kagalingan sa mga pasyente. Opo. Kaya sa inyo po, mga giliw naming taga-subaybay, ang pagpapahid po ng langis, ang itinuturo ng Biblia na faith healing o pagpapagaling sa pamamagitan ng pananampalataya, yung ginagawa po ng iba na parang tila mga magic para makapagpagaling, para makapag-opera, hindi po yun ang nakasaad sa banal na kasulatan, kundi katulad po ng sinunod na utos ng Diyos ng panahon ng mga apostol. So, salamat po. Kapatid na Yusel. Ang kasunod pong katanungan, sana ma-enlighten po tayo doon sa mga bagay na yan. At yan din po, ibig naming i-share sa inyo, yung pinamagatan sa Biblia na most holy faith. Yan po yung kabanal-banalang pananampalataya ng kapatiran sa iglesia. Kasunod pong katanungan, paano po ba, kapatid na Yusel, ang matuwid na pagharap sa mga pagsubok sa buhay? Unang-una, hindi talaga natin maiiwasan yung mga pagsubok. So, kung paano po haharapin yan, merong unang-unang kailangan na dapat nakatanim sa puso, sa isip natin, bilang mga taong nabubuhay sa mundong ito. At yan po'y sinabi ni Job, na isa sa mga lingkod ng Diyos. Basahin po natin. 14:1, talata. Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. So, noon pa, kung mapapansin natin, ang nagsalita nito, si Job, na mabuting lingkod ng Diyos. Pero tanggap niya sa kanyang buhay na talagang ang kaunting panahon na inilalagi ng tao sa mundo. Opo. Kaunti lang kasi, lalo ngayon. Maswerte ka na pag nakaabot ka ng 100. Opo. Bagaman meron pang lumalampas ng konti, pero bihirang-bihira na yun. Sabi ng Biblia, sabi ni Job, lipos ng kabagabagan. Unang-una, dapat po tayong mga tao, tanggap natin yung katotohanan yun. Sa wikang English, ito ay sikat acceptance. Opo. I-accept natin yung realidad na yan. Huwag tayo tumanggi. Huwag kang magtaka, ba't nangyayari sa yan, bahagi. Huwag mong itanggi ang sarili mo sa realidad na yan. Dahil nakasulat talagang walang pinipili ang pagsubok sa buhay. Ito'y dumarating sa mahirap, sa mayaman, sa parehas na kasarian, sa anumang estado sa lipunan. Yan po ay realidad. Sabi nyo nga, tanggapin natin. Acceptance is key. Sabi nga sa mga nababasa natin sa social media. Acceptance is the first step para harapin ang mga pagsubok sa buhay. Yun ang unang-una. Ang pangalawa, sinabi rin ni Apostol Pedro naman.
Narito, after accepting, eto ho ang kasunod. Unang Pedro 5 at 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. O yan, si Apostol Pedro po ang nagpahayag niyan. Dahil sa tanggap natin, talagang darating sa buhay natin yan, sa ayaw at sa gusto natin. Mangyayari talaga. Hindi nga lang po magkakapareho, magkakaibang anyo, magkakaibang paraan. Ano man yan, ipagkatiwala o ilagak natin sa Diyos ang lahat ng yan. Ibig sabihin, wag nating isiping kaya nating labanan, harapin yan sa ganang ating sarili. Pero kailangan nating harapin na nagkakatiwala tayo sa Panginoon. Hindi pwedeng isalig mo sa iyong sariling kakayanan. So, yan. Trust. Sabi nga sa ibang wika, yan, yung madalas din natin na babase yan sa iba. Ayun talaga. Ibigay natin sa Diyos kasi limitado tayo mga tao para tingnan pagka naharap tayo sa isang sitwasyon na higit pa sa naintindihan natin more than what we can comprehend. Hindi natin masukat yung kaeksaktuhan ng kinakaharap nating mga pagsubok. Kaya yung kasunod ay ipagkatiwalaan niya sa Diyos. Ang ating mga sarili, yung ikinababalisa natin, yung ikinababahala natin. Kasi given din yan, mga kaibigan. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Yan yung true essence ng God cares. God really cares for us. And because of that affection, yung damdamin niya sa atin, dapat lang ilagak natin, ipagkatiwala natin sa kanyang ating mga sarili. Kasi kung ipinauubayan natin sa Diyos pero hindi natin sinasampalatayanan na ipinagmamalasakit niya tayo, na tayo mahal niya, na magagawa niya ang para sa ating ikabubuti, hindi talagang pagkakatiwala yun. Kumbaga, baka wala na lang tayong masulingan. Opo. Totoo po yun. Minsan gano'n ang tao. Pero no choice na lang hindi dahil sumasampalataya siya, may magagawa ang Diyos. So hindi pwedeng, hindi option lang ang sa Diyos, kundi yun na dapat pangunahin Opo. Yun din yung tuloy na ipinaliwanag ni Apostol Pedro sa 19. Narito po, 4:19, kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Yun yung talagang nagkakatiwala Dahil sa nagkakatiwala sa Diyos, tuloy lang siya sa paggawa ng mabuti. At ang pagkakatiwalang yaon, pinatutunayan niya sa mabuting gawa na ikalulugod ng Diyos. Kasi ang Diyos ang lumalang sa atin. So natural, kung Diyos ang lumalang sa atin, alam ng Diyos ang pasikot-sikot, maging ang dulo ng ating buhay. Dapat maintindihan din natin. Kaya kailangan ipagkatiwala Sundan ko na nga agad yung sinabi yung pasikot-sikot. Kasi nga tayo mga tao, limitado tayo. We have our limitations. Kumbaga, sabi nga natin, nakikita natin ang dimensyon ng sitwasyon dito lang kung ano yung abot ng ating mga mata. Pero sa likod pala nun, nandun pala din yung sagot. Hindi pa lang natin nakikita. Ipakikita sa atin ng Diyos yun. Ipagkatiwala lang natin sa Kanya. At yan po yung sinasabi din sa mga kasunod na talata na huwag nating aakalain na ang mga bagay na ito na nangyayari sa atin parang whimsical o parang ginusto lang ng Diyos ng walang dahilan o di kayo dumarating sa atin na tila baga walang solusyon. Hindi kayo. At yan ang pinaliwanag ni Apostol Pablo naman. Narito, mga kaibigan, pakinggan nating mainam sa pagsusuri natin sa mga sitwasyon natin na nangyayari sa ating buhay. 13 ng unang Korinto. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi iyaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya.
kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Oh yeah, napaka-linaw naman, di ba? Pag dumating sa atin ang anumang tukso, anumang pagsubok, anumang pangyayari sa buhay natin, na kuminsan natutukso tayong magkasala, natutukso tayong huminto sa paglilingkod sa Diyos, di ba? Natutukso tayong mag-alinlangan sa Diyos. Tandaan po ninyo, lahat ng dumarating sa atin na parang negatibo na mga pangyayari, hindi po ipahihintulot ng Diyos yun kung hindi natin kaya. Parang kay Job, mabigat yung nangyari kay Job. Pero kahit gaano kabigat yun, nangyari yun kasi may pahintulot ang Diyos. At kaya ipinahintulot ng Diyos yun, Diyos din ang tutulong sa Kanya. Para yun ay mapagtagumpayan. Kaya, hindi talaga sarili natin ang makapagtatawid sa atin para makalampas doon sa pagsubok. Ang Diyos ang nakaalalay sa atin para makalampas tayo sa anumang uri ng pagsubok. Pagka sarili lang po, talagang wala tayong mapagtatagumpayan, wala tayong maipagtatapos na pagsubok. Pero pagka nakatingin tayo, una, bahagi talaga ng buhay yan, may Diyos natutulong sa atin, meron bang hindi tayo mapagtatagumpayan? Kasi po, ang Diyos naman ay hindi nakatingin lang sa atin, hindi lang nakaalalay, siya mismo ang gagawa ng paraan kung tayo nagkakatiwala sa Kanya para mapagtagumpayan lahat ng dadating na pagsubok sa ating buhay. At kung ipinaunawa yan sa atin, minsan kasi ngayon nga, yung kapasidad natin bilang tao ay limitado. Yung pagsubok na dumarating, halimbawa, nakikita natin parang batong, katitisuran pa. Pagka nagkatiwala tayo sa Diyos, yung inaakala nating ikapapatid, ikababagsak nating bato, yung palang ginawa na yan ng Diyos na ipinahintulot niya sa ating buhay, tuntungan palang bato yun. Opo. Hindi pa na yun talaga katitisuran. Sa biglang tingin, akala mo, pinsala. Pero yung pala, nagtiwala ka sa Diyos, ipakikita sa iyo ng Diyos na yung bagay na nangyayari sa iyo, may mas maganda, mas maginawang naghihintay sa yung sitwasyon pag nalagpasan mo ito. Oo, parang yung sinabi ni Job, di ba? Pag nakalampas ako dito, lalabas akong parang dalisay na ginto. Basahin nga natin yon para makita ng ating mga taga-subaybay kung gaano kaganda, gaano kabuti ang Diyos, ano talaga gusto niyang mangyari. Bakit kailangan pang pahintulo tayo sa mga ganyang sitwasyon? May mga gayong tanong ang tao. Napakabuti po ng layunin ng Diyos sa pahayag ni Job. 23 ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok, ako ay lalabas. Akong parang ginto. Parang ginto. Hindi lang basta ginto yan. Dalisay na ginto. Yan. Kaya napakahalaga po. Kaya wag tayong susuko. Wag nating sisisihin ng Diyos. Wag tayong panghihinaan ng loob. Basta mamalagi lang tayong nagtitiwalang ang Diyos ang tutulong sa atin. Makikita natin, sabi ng kapatid na Gabriel, yan pa magiging tuntungan natin para makatayo tayo ng tuwid sa mundong ito at makaharap sa panibagong mga pagsubok sa ating buhay. Opo. Maraming salamat po, kapatid na Yusel. Kapatid na Yusel, tayo po ay magkakaroon ng maikling break. Pakinggan po natin si Sister Rebecca, na Rebecca Payawal from Malolos City, Bulacan, sa kanyang mga awitin. Una, para sa iyo kapatid, sapagkat ikaw ay kapatid. Kapayapaan po! Ako po ang kapatid na Rebecca Payawal, na muli po ay maghahandog sa inyo ng mga likhawit. Ito po ay mga original composition ng ilan sa amin pong mga members dito sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Una po sa lahat, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos dahil binigyan niya po ako ng pagkakataon na muli po ay makapaglingkod sa inyo.
Ang aking pong unang ihahandog ay isa po sa isinulat ng aming pong yumaong matandang pangkalahatan, ang aming pong matandang pangkalahatan, kapatid na Nezaya, na nilapatan po ng musika ng aming pong kapatid na Gamaliel David, Gamaliel Nepomuceno, na may temang wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, lalo na kung ipararamdam mo ito sa iyong kapatid. Ang aking pong aawitin ay may pamagat na, para sa iyo kapatid, sapagkat ikaw ay kapatid. Para sa iyo, kapatid, handa akong maging lahat, ang magpatuloy ka, kahit takpang ko ang sa iyo ay maghirap. Ang iyong mga luhay, dilig sa aking balikan, magtulungan tayo at kapwa maging karapat-dapat. Inibig kita, kapatid, nalalaman ng Diyos. Lahat ng mabuti ay aking gagawin para sa'yo, kapatid. Oo, sapagkat ikaw ay kapatid. Sa aking pagkukulang iabot ang iyong kapatawaran. Hindi ko pinangarap na ikaw ay aking masaktan. Halika kung nais mong buksan ang aking kalooban, at pamalasing nakakatak ay ang iyong larawan. Iniibig kita, kapatid, nalalaman
ang sagot ng Biblia. Walang kupas. Opo. Si Sister Rebecca Payawan. Thank you po sa inyong tinig. Ano po ang tunay na kalagayan ng tao na nabubuhay sa kasalanan, kapatid na Yushel? Ano ba ang lagay niya? Sitwasyon ng tao pag nabubuhay siya sa kasalanan. Ibig sabihin ng nabubuhay sa kasalanan, parang yan na mismo ang kanyang araw-araw na ginagawa. Parang yan na ang nagiging routine ng buhay niya. Kaya pinagbubuti pa niya yung pagkakasala. Parang ganun ang ibig sabihin, no? Opo. Basahin natin ang paliwanag ni Apostol Pablo sa ganyang sitwasyon. Unang Timoteo 5:6 sa kanyang liham sa nasabing kamanggagawa. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Yan. Malungkot na kalagayan, pero yan po ang totoo. Ang taong nabubuhay at ang uri ng kanyang pamumuhay talagang nakalubog na sa pagkakasala at lalo pa niyang pinaghuhusay ang pagkakasala. Ang tawag doon nagpapakabuyo sa kalayawan o sa kasalanan, kahit yun ay buhay pa. Ang katulad noon sa harap ng Diyos ay patay. Yun ang kalagayan ng tao sa harap ng Diyos na nabubuhay sa pagkakasala. Kaya kahit na po gumagalaw, nagagawa kung ano gusto, patay sa harap ng Diyos. Ang patay doon, hindi yung physical na katawan, kundi yung kanyang kaluluwa. Dahil aktibo pa siyang dumalakad sa sanglibutan. Opo. May hininga na dumadaloy pa sa butas ng kanyang inom. Yun, ay buhay. Yun ang sabi ni Pablo. Bagamat buhay, we can see him or her doing physical activities every day, pero sa paningin ng Diyos, ang tawag sa kanya ay patay. At kung bakit po gayon ang kanyang kalagayan, noon pa tinalaki na yan ni Propeta Isaias. Basahin natin. 59:2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Dahil ang tao po na nabubuhay sa pagkakasala, ang gayon ay hiwalay sa Diyos. Alam natin, pag ang tao hiwalay sa Diyos, gaya ng ang tao ay kaawa-awang tao sa mundong ito. Kaya mayroong pagkakataon, kahit na ang tao ay masama, lumalapit sa Diyos. Kahit na nabubuhay sa kasalanan, nananalangin sa Diyos. Sa katotohanan, akala lang ng tao, siya po ay may pagkakataon pa o meron siyang linya para maugnay sa Diyos. Pero sa katotohanan po ay wala dahil sa hiwalay ang tao sa Diyos. Hindi pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng gayong tao. Kaya kaawa-awang kalagayan ang gayon na ang tao po ay nabubuhay sa pagkakasala. Kaya pag ang tao hiwalay sa Diyos, yun ang katulad ng patay sa harap ng Diyos. Dahil ang buhay talaga ng tao nasa Diyos. Kung hiwalay ang tao sa Diyos, ang tao po ay gaya ng patay. Ang buhay na tinataglay niya, pagdating ng panahon, mawawalan din ng kabuluhan, gaya ng ating nalalaman, kaya kawawa sa harap ng Diyos ang gayong tao. So, doon natin sundan. Sinabi niya, kawawa. So, kahabag-habag. Sa ganung sitwasyon ba, kapatid na Yushel, wala nang pag-asa. Ganun na lang. Bagay, inupuan na lang ng Diyos. Bahala na ang tao sa buhay niya yan. Opo, kung mamamalagi ang tao sa gayong kalagayan. Pero palibas ay ang Diyos, mahal talaga ang tao dahil Diyos ang lumikha sa tao. Diyos ang lumalang sa atin. Lahat tayo mahalaga sa Diyos.
Kaya kung ang Diyos ang ating tatanungin, hindi po gusto ng Diyos na mamalagi ang tao sa ganyang kalagayan. At yan naunawaan. At naging testimonyo ni Apostol Pablo, pakinggan po ninyo. Kay Timoteo sa kanyang unang liham, 1:15, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Na ako ang pangulo sa mga ito. Yeah. May pangulo pala ang Mga makasalanan. Yun nga testimonyo ni Pablo eh. Oo. Ibig naman niya sabihin, hindi naman yung pangulong siya nangangasiwa. At ang pinangangasiwaan niya yung mga makasalanan. Ang ibig lang niya sabihin doon, siya yung pinakamaraming kasalanan. Kumbaga sa gusto niyang ilarawan. Ibig sabihin, malaki pagkakasalan niya kasi inuusig niya yung mga lingkod ng Diyos ng une. Yun ang gusto niya sabihin. Magkagayon man, ang Panginoong Diyos ay mahabagin talaga sa tao. Kahit na siya, nasa gayong malaking-malaki ang kanyang naging kasalanan, nakita niya kung bakit ang Panginoon ay naparito sa sanlibutan. Nais ng Diyos, lahat ng tao ay iligtas. Kaya, kung ang tao po sasampalataya sa layunin ng Panginoon sa kanyang pagparito, yun ang pagkakataon ng tao para po maalis sa kalagayang bagaman buhay ay patay. Maalis sa kalagayang hiwalay sa Panginoon at walang pag-asa sa kaligtasan. Ang paraan, sampalatayanan yung ginawa ng Panginoon para sa tao. So, klaro yan, no? In spite of that situation, no? Kalagayan ng tao na gayon nga, patay, isasalba. Kaya nga tawag sa termo nating Pilipino, galing sa wikang Kastila, salba. Pagliligtas. Ililigtas tayo, aahunin tayo sa ganung sitwasyon na patay sa pamamagitan ng kanyang pagparito. Pagparito ng ating Panginoong Yesus. Okay, kailangan po tanggap ng tao yun kasi akala ng tao, kahit na masama ang ginagawa niya, at dahil sa mahal siya ni Kristo at manalangin siya, okay na yon. Unang-una, dapat tanggap natin yung pagiging makasalanan. Pero hindi tayo dapat manatiling makasalanan. Tatandaan natin yun. Kasi kung minsan ng tao, nananalangin sa Panginoong Kristo Jesus, sumasampalataya sa Panginoon, pero hindi nagnanasang mabago, maalis sa kanyang pagiging makasalanan. Ang Panginoon, kaya na parito, gusto tayong mahango sa pagiging makasalanan. Hindi po patawarin lang sa ating mga kasalanan, maialis tayo dun sa kalagayang yon. At yun ang dapat nating matutunan kung paano. Si San Pablo, natutunan po yun. Kaya mula sa pagiging pangulong makasalanan, naalis siya doon. Yun din ang dapat nating matutunan para po maalis tayo sa kalagayang patay at hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi po sasampalataya lang sa Panginoong Kristo Jesus sa kanyang ginawa, sa kanyang pagmamahal, kundi hangarin nating maalis at hindi na magpatuloy sa pagkakasala. And with that thought, kapatid na usual, yung kasunod na katanungan, may kaugnayan po yan. Sinabi nyo kanina yung tungkol sa natatanging pagtingin o pagmamahal ng Diyos sa mga tao na nagkakasala. Yun yung kasunod na tanong eh. Bakit sinabi ng Panginoong Kristo Jesus na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos? Doon po sa pamosong mga talata 3:16 sa San Juan. Ibig sabihin ng gayon na lamang talagang hindi halos mailarawan. Opo. Kung gaano kalaking pag-ibig, gaano kalaking pagmamahal ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Totoo naman po yan. Kaya po gayon sinabi, ipinaliwanag din po yan sa Biblia, sa sulat ni San Juan. Opo. At incidental, ganito yung hanay nung pagkakalagay ng kapitulo at bersikulo. Pero ito unang 1 naman, 3:16. Basahin natin sa King James Version. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us,
And we ought to lay down our lives for the brethren. Ito na, pagtanto natin, ang pag-unawa natin ng pagmamahalaan niya ng Diyos na Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay para sa atin. Yun ang dahilan kung bakit sinabing gayon na lamang. Kasi yun nga, naunawaan natin. Paano natin naunawaan na gayon na lang yung pag-ibig ng Diyos? Yun nga, doon sa ginawa niya, na ibinigay yung kanyang buhay para sa atin. Kaya diyan makikita natin, yung nagbigay ng buhay, hindi po iba sa Panginoong Kristo Jesus. Dahil ang Panginoong Kristo Jesus ang talagang nagbigay ng buhay. Di ba? Dito, ang tinutukoy ni San Juan, yung nagbigay ng buhay, yun ang Diyos. Yung Diyos na nagbigay ng buhay, yun nga yung pumarito, ang Panginoong Kristo Jesus. Kung iba, yung Panginoong Kristo Jesus sa Diyos, paano itong paliwanag ni San Juan? Ang Diyos ang nagbigay ng buhay para sa atin. Kaya, gayon na lang ang pagsinta ng Diyos. Dahil buhay niya mismo, hindi po iba sa Kanya. Yung buhay na inialay, kundi buhay niya mismo. Isipin nyo, bakit ginawa ng Diyos yun? Paano nagawa ng Diyos yun? Na yung buhay niya, inialay niya. Yun nga ang paraan. Pumarito siya na merong laman, merong dugo na isinakripisyo para sa atin. At yun ay hindi iba sa Kanya, kundi siya mismo. Kaya gayon na lang. Hindi kaya paliwanag ng isip ng tao, ng matematika ng tao. Hindi kaya. Pero naipakita niya dahil sa kagustuhan niyang maipadama sa tao ang pagmamahal. Maraming nag-isip, hindi yan ang Diyos, kundi anak lang ng Diyos yan. Hindi po. Siya po mismo, sabi ni San Juan, naunawaan natin dahil ibinigay niya. Yun ang tamang pagkaunawa. Pagka, alam mo, ang nagbigay ng buhay ay iba sa Diyos, hindi mo naintindihan yung pagmamahal ng Diyos. Pero kung naintindihan mo, yung nagbigay ng buhay na si Kristo, yun ang Diyos. Yun ang tamang pagkaunawa, sa gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. At ang bagay nito na naging maliwanag po sa atin, mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay, may dahilan din, may kalakip na dahilan yung pagparito niya. Yung sakripisyo niya. Na kung saan, kasi merong umiiral na sistema na ito lang ang pwedeng makapagbigay solusyon yung pagparito niya. Oo, si San Pablo naman ang nagpaliwanag, no? Basahin natin. Narito sa Hebreo 9:22 sa kanyang liham sa nasabing kalipunan o kalipunan ng mga kapatid. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Maliwanag yan. Talagang, kung hindi nagsakripisyo ang Diyos para sa atin, itinigis ang kanyang dugo, wala po tayong kapatawarang makakamit. Kung minsan, iniisip ng iba, paano nagawa ng Diyos yun? Di ba ang Diyos, walang laman, walang buto, di walang dugo? Wala nga noon dahil siya espiritu, kaya siya nagkatawan tao. Opo. O nung nagkatawan tao, di may dugo na. Opo. Kaya, maliban sa ginawa niyang yon, wala sana tayong kapatawaran. Pero dahil ginawa niya, nagkaroon ng kapatawaran ang tao. At walang ibang makagagawa nun, kapatid na Yusel. Opo. Kasi kahit tao, hindi niya pwedeng tubusin ang Opo. kanyang kapwa-tao. Dahil siya mismo nagkakasala din. Opo. So wala siyang poder na pwede niya magawa yun sa kanyang kapwa. So there is no other option to do this task of salvation, of redemption of man. Kaya minarapat niya na siya mismo na ang gumawa. No? Na siyempre, kumbaga, lalagay tayo sa kalagayan ng Diyos is enjoying a life of immortality, free from o malaya sa mga sitwasyon gaya ng tao, o kasalanan, pagkakasala. Pero pinili niya na magkatawang tao dahil nga gayon ang pagmamahal niya sa atin. At yun nga hong absolute na paraan para tayo nga ay mailigtas, matubos sa ating mga kasalanan.
Kaya gayon na lamang. Opo. Kasi hindi kayang gawin ng tao, hindi kayang paliwanag ng tao. Pero, nagawa ng Diyos, kaya naipaliwanag ni San Juan, naipaliwanag ni Apostol Pablo, inaasahan namang masasampalatayanan po natin yung napakadakilang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Salamat po, kapatid na Yushel. Pakinggan natin muli. Balikan natin si Sister Rebecca ng Malolos. Alay na para sa iyo ang kanyang kasunod na awitin. Kapayapaan pong muli, ang aking pong huling ipaglilingkod po sa inyo ay isinulat po ng aming kapatid na Amihud, Neptali Cruz. Siya rin po ang naglapat ng musika nito. Na may temang, paano nga ba natin ipararamdam sa Panginoon ang ating pagmamahal sa Kanya, sa kabila ng mga kabutihan, kagandahang loob niya sa atin. Sa pamamagitan ng mga gawa, sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating mga kapatid. Kaya ang akin pong huling aawitin po or ipaglilingkod po sa inyo ay may pamagat na alay na para sa iyo. Paano ba ilalarawan ang kagandahan ng iyong pagmamahal? Paano ba gagantihan ang kabutihan na sa'yo'y naranasan? Walang sukat, di mabibilang ang iyong pagnanasang iligtas siya rin buhay. At sino ako upang tanggapin ko kaluwalhati ang ipinangako mo? O aking Diyos, nawa'y tanggapin mo payak na alay ko na para sa'yo. Sasambahin, ika'y pupurihin, ika'y iibigin, at ito'y pagyayamanin. At ang buhay nawa'y gamitin sa pagtatanghal sa banal mong layunin. Paano ba ilalarawan ang kagandahan ng iyong pagmamahal? Paano ba gagantihan ang kabutihan na sa'yo'y naranasan? Walang sukat, di mabibilang ang iyong pagnanasang iligtas siya rin buhay. At sino ako upang tanggapin ko kaluwalhati ang ipinangako mo? O aking Diyos, nawa'y tanggapin mo payak na alay ko na para sa'yo. Sasambahin, ika'y pupurihin, ika'y iibigin, at ito'y pagyayamanin. At ang buhay nawa'y gamitin sa pagtatanghal sa banal mong layunin. O
yakapin mo, payat na alay ko na para sa'yo. Sasambahin, ika'y pupurihin, ika'y ibigin, at ito'y pagyayamanin. At ang buhay naway gamitin sa pagtatanghal sa banal mong layunin. Ang sagot ng Biblia. Salamat po, sister. And we will still be hearing from you soon sa mga darating pong mga gawain. Kasunod pong katanungan, itinuturo po ba ng Biblia ang wasto o tamang paraan ng pamumuhay? Opo. At yan sinabi ni Apostol Pablo kung paano ang tamang paraan ng pamumuhay. Pilipos 1:27, narito pakinggan po natin. Basahin din at sumabay po kayo dito sa mga pinopost po natin, pinepresenta sa ating social media pages. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako'y dumating at kayo'y makita o wala man sa harapan ninyo ay mabalitaan. Mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Maliwanag po ang nadinig natin, nabasa natin. Ang pamumuhay, sabi ni Apostol Pablo, ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Yun ang tamang pamumuhay. Kasi po, kung tayo nabubuhay o namumuhay na kung sa tingin ng tao, masaya, masagana, matagumpay, pero hindi naman karapat-dapat sa Ebanghelyo, hindi po yun ang tamang pamumuhay na sinasabi ng Biblia. Ang tamang pamumuhay, hindi po nakabase sa kung ano ang nakamit niya sa mundo, kung ano kalagayan niya sa mundo, kundi pamumuhay na ayon sa Ebanghelyo o sa aral ng Panginoong Diyos. Kasi po, pag ang tao ang ating tatanungin, sasabihin ng tao, napakaswerte ng taong yun. Kasi sagana sa buhay na ito, maraming nakamit na pagtatagumpay. Pero, tingnan natin, yun bang pamumuhay niya? Ayon ba sa Ebanghelyo? Kailangan po ayon sa Ebanghelyo. Ibig sabihin nun, ayon sa turo ng Panginoong Kristo Jesus. At bukod po dyan, siyempre, ang suggestion, o hindi ko suggestion, talagang turo ng Biblia upang tayo po talagang nasa matwid na paraan ng pamumuhay. Marami nagtuturo ng ganyan na may mga self-learning, self-healing na mga personalidad nagsasabi, itong tamang paraan ng pamumuhay, which we acknowledge na magaganda naman ang tinuturo nila. Ngunit ang nangingibabaw sa lahat ng ito yung turo ng Biblia. At ang pango na yung turo ng Biblia, mga kaibigan, ng kasunod na talata yung paglilingkod natin, upang ikawastuha, ikatumpak ng paraan ng ating pamumuhay. Narito sa San Mateo 6:33 sa Tagalog Popular Version po natin basahin. Ngunit higit sa lahat, higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Yan. Yan ang sinasabi na pamumuhay na ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin, namumuhay na ayon sa gusto ng Diyos at na yung direksyon niya sa mundong ito, masasabi niyang ang Diyos ang nasusunod. Ang Diyos ang naghahari sa kanyang buhay. Kasi po, madaling sabihin na nabubuhay ang tao sa Ebanghelyo, pinaghaharian ng Diyos. Pero
paano natin mapatutunayan yan, di ba? Kailangan po makita talaga sa atin na ayon sa gusto niya yung ating ginagawa, yung ating lakad sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Kaya pagka po nakabatay, nakabase sa kalooban ng Diyos yung ating ginagawa, yun yung pamumuhay na ayon sa Ebanghelyo, siya ang nasusunod sa buhay natin. Kasi kung minsan ng tao, nasusunod yung gusto ng Diyos sa buhay niya pagka po positibo. Pero pagka negatibo, ayaw na niya. Parang sabi ni Job doon sa asawa niya, tatanggap ka lang ba ng mabuti? Pero nung dumating sa iyo yung hindi na mabuti, gusto mo itakwil na natin ng Diyos. Opo. Hindi magandang pangangatwiran. Opo. Magandang prinsipyo yung pinangahawakan na fair weathered friends. May tawag na ganyan eh. Yung bang kaibigan lamang kung maganda ang sitwasyon. Parang naglilingkod ka lang sa Diyos kung maayos ang sitwasyon. Hindi yun ang tamang paraan ng pamumuhay. Through thick and thin, sa negatibo, sa positibong sitwasyon, dapat namamalagi tayo na hinahanap natin na tayo pinaghaharian ng Diyos at nabubuhay ayon sa kanyang kalooban. Yun mapatutunayan na tuloy-tuloy ka na nagpupuri sa Diyos, tuloy-tuloy na sumasamba sa Diyos, tuloy-tuloy na naglilingkod sa Diyos, kahit na nagkakaroon ng pagbabago ang buhay mo sa mundong ito. Kasi kung minsan, akala ng tao, natutugunan niya na ang Diyos ay naghahari sa buhay niya, kasi laging masaya, laging maayos yung kanyang buhay. Paano kung naiba ang sitwasyon? Sasabihin mo ba na parang hindi na yata ako mahal ng Diyos? Hindi. Mabuti, masama, hindi maganda ang sitwasyon, maganda ang sitwasyon. Pareho lang. Tuloy ka pa rin na naglilingkod sa Diyos. Yun ang talagang makapagpapatotoo na ang kanyang buhay nakasalig sa Ebanghelyo. Hindi nakasalig sa kung ano ang nangyayari sa buhay niya dito sa mundo. Hindi yung sitwasyon ang nagdidikta sa kanya, kundi yung pagsunod sa gusto ng Diyos sa anumang sitwasyon sa buhay niya sa mundong ito. Sana naging klaro po yan sa atin, yung kabuuan ng mga tinalakay natin ngayon. More or less 5 questions yung tinalakay natin. This comprise yung pong most holy faith nga ng kabanal-banalang Iglesia. Ito ang kabanal-banalang sinasampalatayanan po ng Iglesia. And we are proud and happy to share it with you na sana po ay nabigyan kayo ng inspirasyon, na enlighten po kayo na kayo po malikhaan din ng gayong pananampalataya at mag-join po kayo sa kanyang tunay na Iglesia, ang kabanal-banalang Iglesia. Salamat po. At sa pagkakataon pong ito, magpapasalamat tayo sa Diyos sa paggabay niya sa atin. At kalakip ng ating pagpapasalamat ay patuloy nating idudulog sa Diyos ang inyo pong mga kahilingan na ipinaabot sa amin, lalo na po ng ating mga kapatid tulad ng MK Jeriel. Opo. Ang iba pa nating mga kapatid na Tagumpay, Alarilla. Opo. At ang iba pa nating mga kapatid na nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon, lalo na may mga taglay na karamdaman. Sa pagkakataong ito, pangungunahan tayo ng isa sa mga presbitero ng Iglesia, ang ating minamahal na kapatid na Gabriel. Opo, mananalangin po tayo. Aba, Panginoon namin Diyos. Ama naming Diyos. Amang makapangyarihan sa lahat. Opo. Sa oras na ito ay hindi mapagsidlan ng kaligayahan ng aming mga puso sapagkat kami ay yung napagpala ng mga katwiran at mga kaalaman na higit pa sa maaring maabot ng aming mga pagkaunawa. Ito'y dumating sa aming resulta ng iyong pagmamahal at ng iyong kahabagan sa amin. Hindi ito tangi dahil kami ay nagtataglay ng angking katalinuhan, kundi dahil sa iyong kaawaan
dumating ito sa aming mga magkakapatid. Amen. Kaya nga, sana ay tanggapin mo ang taos-puso naming pasasalamat sa iyo. Opo. At minsan pa ay sinasamba ka ng aming kaluluwa sa pamamagitan ng Espiritu at sa iyong mga salitang katotohanan. Amen. Alalahanin mo ang aming mga kapatid, mga kaibigan na namamanhik na sa pamamagitan ng isang tinig ay maiparating sa iyo ang kanilang mga kahilingan. Opo. Sila na nakararanas ng iba't ibang mga karamdaman, naharap sa iba't ibang mga hamon sa buhay, mga pagsubok na dumarating sa kanila. Ang mga hari, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga kapalaran. Opo. Yayamang ikaw ay nauuna sa aming kinabukasan, nalalaman mo kung anong mangyayari sa amin. At ngayon, hinihiling namin na ipaunawa mo ito sa amin, tanggapin namin ang lahat, at kami ay lubos na sumampalatayan na gagabayan mo kami sa wastong landas, sapagkat ang kasunod na mga bagay na mangyayari sa amin ay para sa aming ikabubuti at sa paglakip namin sa pananampalatayang ito. Tunay ngang pagagalingin mo kami sa aming mga karamdaman. Opo. Bibigyan mong lunas ang aming mga sakit at bibigyan mong katugunan ang lahat ng mga katanungan at mga pagsubok sa amin sa buhay na ito. Amen. Alalahanin mo rin ang mga kasangkapang yung ibinabangon sa mga huling panahon ito sa pangunguna ng aming MPHL, kapatid na Isagani Capistrano, 10 ng mga obispong katuwang niya sa pagtataguyod ng pagangaral ng Ebanghelyo. Opo. Bigyan mo sila ng lalo pa at iba yung mga kaalaman sa pag-ibig o sa agape ay maipaglingkod di ang kanilang kaluluwa, ang kanilang tinig sa bayang yung minamahal, at lalong-lalo na ma-share o maibahagi ito sa lahat ng sinukob sa makatwid ang lahat ng tao ay makinabang din naman sa mga pagpapalang ibinibigay mo, iginagawad mo sa iyong kabanal-banalang iglesia. Amen. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa ngalan ng Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Inaanyayahan po namin kayong muli sa susunod na linggo sa ganito ring oras at istasyon, Sabado, Linggo, everyday sa social media. May presensya po tayo mornings and even evenings sa iba't ibang mga platforms na pakikinggan nyo po ang palatuntunan ang kabanal-banalan. Kaya kami po ay pansamantala ay namamaalam. Kami pong inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel At kapatid na Yusiel. ang panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Misbah